Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez. At ang ating verse for the day ay nasa Luke chapter 4, verse 1 to 13. Si Jesus ay puspos ng banal na espiritu ay bumalik mula sa Jordan. Pinatubayan siya ng espiritu sa ilang. Doon ay itinokso siya ng dyablo sa loob ng 40 araw. Sa mga araw na iyon ay wala siyang kinaing anuman. Pagkatapos ng mga ito, nagutom siya. Sinabi ng dyablo sa kanya, "Yamang ikaw ang anak ng Diyos. Sabihin mo sa batong ito na maging tinapay." Sumagot si Jesus sa kanya na sinasabi, "Hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos." Dinala siya ng dyablo sa isang mataas na bundok. Pinakita niya ang kanyang lahat ng paghahari sa sanlibutan sa sandaling panahon. Sinabi ng dyablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapamamahalang ito at ang kanilang kaluwalhatian sapagkat ibinigay na ito sa akin at ibibigay ko ito kung kanino ko naisin. Kung ikaw ay sasampa sa akin, ang lahat ng ito ay magiging iyo. Sinagot siya ni Jesus, "Lumayo ka, Satanas. Ito'y sapagkat nasusulat, dapat mong sambahin ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang dapat mong paglingkuran." Dinala ng dyablo si Jesus sa Jerusalem at iniligay siya sa taluktok ng templo. Sinabi sa kanya, "Yamang ikaw ang anak ng Diyos. Magpatihulog ka. Ito ay sapagkat nasusulat, uutusan niya ang kanyang mga anghel patungkol sa iyo upang ingatan kang mabuti. Bubuhatin ka nila ng kanilang mga kamay upang hindi tumama ang iyong paa sa bato." Pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, "Huwag mong tuksohin ang Panginoon mong Diyos." Nang matapos ang bawat pagtukso ng dyablo, siya ay umalis at iniwan si Jesus ng pansamantala. Ang pariralang ang tao ay hindi mabubuhay sa tinapay lamang ay isang karaniwang ekspresyon ngayon na nangangahulugan na ang mga tao ay nangangailangan ng higit pa sa materyal na mga bagay upang tunay na mabuhay. Gayunpaman, kung minsan ay ginagamit din ito sa halos kabaliktaran na kahulugan upang bigyang katwiran ang mga materyal na karangyaan na higit sa mga simpleng bagay tulad ng tinapay. Ang pananalitang ito ay madalas na ginagamit upang ituro na ang mga makamundong kalakal ay hindi sapat para sa karaniwan ng mga tao. Kailangan din nila ng espiritual na katuparan. Habang nabubuhay tayo sa bawat araw, mayroon tayong mga bagong pagkakataon upang piliin kung handa tayong parangalan ang Diyos at mamuhay tulad ni Jesus o hindi. Ang Biblia ay isang malinaw na gabay para sa mga Kristiyano na naghahangad na sumunod kay Jesus. Ang ating mga responsibilidad ay dalawa: ang ibigin ang Diyos at ang pag-ibig sa iba, na nangangahulugang dapat nating paglingkuran ang Diyos at yung iba. Hinihimok tayo ng Biblia na piliin kung sino ang ating paglilingkuran. Kung susubukan nating tularan ang pamumuhay ni Jesus, magiging mahabagin tayo sa iba at tutulong tayo sa kanilang mga pangangailangan. Sa uli, nasa atin ang pagpapasya kung paano natin gustong mamuhay. Maaari tayong mamuhay sa isang buhay na udyok ng ating makasariling pagnanasa, tulad ng pagmamataas, masakman at pagpapakasaya sa sarili. Sa kabilang banda, maaari nating piliin na mamuhay tulad ng ginawa ni Jesus, sa pamamagitan ng pamumuhay na lumuluwalhati sa Diyos sa lahat ng posibleng paraan. Habang pinag-iisipan natin ang buhay ni Jesus, naiintindihan natin na pinanatili niya ang palagiang kaugnayan sa Ama sa pamamagitan ng panalangin. Namuhay siya ng may layunin, na nagsisilbing halimbawa sa ating lahat. Naglingkod si Jesus sa Ama at sa iba sa pamamagitan ng pagdadala ng kaligtasan sa buong sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Sa kanyang buhay, pinagaling ni Jesus ang mga may sakit, pinakain ng nagugutom, nagtanim ng pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa, tinubos ang mga itinapon sa lipunan at tinuruan ang sinumang gustong matuto. Ang mga Kristiyano ay may mga tiyak na tagubilin kung paano tayo dapat na mamuhay at maglingkod sa iba. Habang sinisikap nating tularan ang halimbawa ni Jesus, dapat din tayong matutong panalangin at kumilos. Ang bawat isa sa atin ay dapat maghangad
na pagpalain ang iba sa ating buhay. Dapat tayong maging isang pagpapala sa ating mga pamilya, katrabaho, at mga hindi kilalang tao na nagtatago sa ating mga landas. Ang lahat ng mayroon tayo ay tinuturing na isang regalo na dapat nating kusang loob na gamitin upang makatulong sa iba. Itinuturo sa atin ng Biblia na paglingkuran ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba sa tatlong partikular na bahaging nito. Hindi tayo naglilimita sa paglilingkod lamang sa loob ng simbahan o sa isang partikular na araw. Sinabi sa atin ni Moises at sinabi sa atin ni Jesus na dapat ilagay ang Diyos sa pagsubok. Ang pagsubok sa Diyos ay nangangahulugan ng higit pa kaysa sa pagsisikap na gawin siya ng isang himala. Ang pagsubok na sa Diyos ay isang paggigiit na patunayan na siya ay mapagkakatiwalaan. Ang pagsubok sa Diyos ay ang pagtingin sa mga paghihirap ngayon at sabihin, hindi ko hahayaang magdusa ang isang mapagmahal na Diyos. Sa ganitong paraan, siguro kung mabubuti ang mga bagay, mapagkakatiwalaan ko siya. Sa pagsubok sa Diyos ay ang pagtatanong gaya ng ginawa ng Israel. Ang Diyos ba ay kasama natin o wala? Ipinakita sa atin ng Diyos na siya ay kasama natin. Wala siyang dapat patunayan sa atin. Kung tumatanggi tayong makita ito, tayo ay bulag gaya ng Israel sa ilang. Ang Israel at si Jesus ay hindi aksidenteng nasa ilang. Pinangunahan sila ng Diyos doon. Hindi rin ito isang aksidente kapag ang buhay ay nagtutulak ng husto sa mga mananampalataya ngayon. Maaari nating piliin bigyang kahulugan ang ating mga problema bilang katibayan ng kawawalang interes sa Diyos. Mali sana tayo dahil mahal tayo ng Diyos. Ginagamit niya ang ating mga problema upang harapin tayo sa mga spiritual na issue na mas gugustuhin nating baliwalain. Ang ating walang hanggang tadhana ay nakasakay sa mga pagpili na ginawa natin ngayon. Magtitiwala ba tayo sa Diyos sa ating mga problema o susubukin natin siya? Gusto mo bang magsimula gumawa ng matalinong mga desisyon? O gusto mo bang matagumpay ang iyong buhay? Kung gayon, dapat mong isawsawang iyong sarili sa salita ng Diyos hanggang sa ito ay maging bahagi mo. Paano mo malalaman kung ang salita ng Diyos ay talagang bahagi mo? Ang pinakamahusay na tagapaghiwatig ay kapag ang salita ng Diyos ay naging unang bagay na iyong isinaalang-alang sa bawat sitwasyon o kalagayan. Ito ang unang bagay na naiisip mo kapag gumagawa ng mga desisyon. Ikaw at ako ay parang isang supercomputer. Basura sa pasok, basura sa paglabas. Ngunit kailangan mong katotohanan bago mo ito ma-access. Kung ilalagay mo ang salita ng Diyos, magkakaroon ka ng isang bagay na matatawagan upang humarap ka sa mga hamon at pagsubok. Kaya paano tayo nalulubog sa salita na ito kung mananatili sa atin ay nagiging gabay natin? Sinasabi sa atin ng Kawikaan, chapter 4, verse 20 to 23 kung paano ito pauunlarin sa ating buhay. Pakinggan ang salita ng Diyos at ikiling mo ang iyong mga tainga sa kanyang mga salita. Huwag mong hayaang mawala ang mga ito sa iyong mga mata at panatilihin ang mga ito sa gitna ng iyong puso. Pagkatapos ay ingatan at bantayan ang iyong puso sa buong sikap para dito. Dumadaloy ang lahat ng mga issues ng buhay. Si Jesus ang salita na nagkatawang tao. Ikaw at ako ay laman upang maging salita. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan at matalas kaysa sa alinmang tabak na may dalawang talim na tumatagos hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu at ng mga kasukasuan at utak at kumikilala ng mga pag-iisip at mga layunin ng puso. Para sa isang Kristiyano, ang tagumpay ay kadalasang nangangahulugan ng paglapit sa Diyos. Ang isang mahalagang aspeto sa hangaring ito ay ang paglaban sa tukso. Kaya ano ang maaari mong gawin kapag natutokso ka? Para sa mga Kristiyanong nagnanais na mapagtagumpayan ang tukso ng kasalanan, isaalang-alang ang mga estratehiyang ito sa Biblia upang lumago sa kabanalan sa harap ng Diyos. Ayon sa Biblia, ang mga hakbang sa pagtagumpayan sa tukso ay bumaling sa Kanya sa pagsisisi
at pananampalataya. Tanggapin na si Jesus. Ang Kristo lamang ang makakapagtuwid sa iyo sa harap ng Diyos. Namatay siya bilang kahalili mo upang bigyang kasiyahan ang makatarungang galit ng Diyos laban sa iyong kasalanan, at bumangon siya mula sa mga patay upang patunayan na nabayaran na ang mga utang. Ang diligtas na mundo sa paligid mo ay umaakit at nagpipilit pa nga sa iyo na sumunod sa kasamaan nito. Binibigyang diin din ni Apostol Pablo ang diwa ng labanan at solusyon nito. At huwag kayong umayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti at katanggap-tanggap at sakdal. Itinuro ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo na magtanong sa Diyos, "Huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama." Kung hihilingin mo sa Diyos na tulungan kang maiwasan ng tukso, dapat ka ring maging mapagbantay upang lumayo sa mga mapang-akit na sitwasyon. Iwasan ang mapanganib na landas ng pabaya ng lalaki na hindi nakakulat at pumasok sa kasalanan kasama ang isang babaeng nangangalunya. Ang magtiwala sa kanya sa pamagiging maaasahan, katotohanan, kakayahan o lakas ng isang bagay, kaya pagdating sa pagtitiwala sa Diyos, nangangahulugan iyon na paniniwala sa kanyang pagiging maaasahan, sa kanyang salita, sa kanyang kakayahan at sa kanyang lakas. Sinasabi ng Biblia na maaaring magsinungaling ang Diyos, na lagi niyang tinutupad ang kanyang mga pangako na mahal kanya at may nakalaan na kabutihan para sa iyo. Ang pagtitiwala sa kanya ay nangangahulugan ng paniniwalang totoo at sinasabi niya tungkol sa kanya sa sarili, tungkol sa mundo at tungkol sa iyo. Ang pagtitiwala sa Diyos ay higit pa sa isang pakiramdam. Ito ay isang pagpipilian na magkaroon ng pananampalataya sa kung ano ang kanyang sinasabi, kahit ang iyong damdamin o mga pangyayari ay nais mong maniwala sa isang bagay na naiiba. Ang iyong mga damdamin at kalagayan ay mahalaga at lubhang nakakahalaga ng pagbibigay sa atin. May malasakit ang Diyos sa kanilang dalawa. Ngunit ang mga bagay na iyon lamang ay hindi sapat na maaasahan upang ibase sa iyong buhay. Maaaring sila magbago upang sandali, kahit na sa isang iglap. Ang Diyos sa kabilang banda ay hindi nagbabago. Siya ay pareho kahapon, ngayon at bukas, at sumakatuwid ay karapat-dapat sa iyong pagtitiwala. Kapag ibinaon natin ang ating sarili sa banal na kasulatan, isinasa-loob natin ang mga katotohanang humuhubog sa kung sino tayo at kung ano ang ating ginagawa. Kung paanong si Jesus ay umaharap sa mga tukso sa ilang araw at tumugon sa pamamagitan ng salita ng Diyos, matutularan natin ang kanyang halimbawa at mahihanda ang ating sarili upang madaig ang tukso sa pamamagitan ng pag-iimbak ng salita ng Diyos sa ating puso at isipan. Isaalang-alang ang mga bagay na pinupuno mo ang iyong isip sa bawat araw. Pag-isipan kung gaano mo sinasadya ang pagpuno ng iyong puso at isipan ng mga katotohanan ng banal na kasulatan. Habang inuuna natin ang pagbabasa at pagkasaulo ng salita ng Diyos, nagsisimula tayong makaranas ng pagbabago sa ating buhay. Ginagamit ng banal na Espiritu ang salita upang hikayatin tayo. Sa pamamagitan ng kanyang salita, nagkakaroon tayo ng lakas upang labanan ang tukso. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at dito na nagtatapos ang aking devotion. Maraming salamat.